Kaibigan, ligtas na ka na ba? Kumusta mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya? Atin pong ituloy ang ating introduction sa una nating post na ligtas ka na ba? Mula sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 1 hanggang to 10. At sa una po nating post ay na introduction nga natin ang nasa verse 1 to 3. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang verse 4 to 7 mula sa aklat ng Efeso chapter 2. Ligtas ka na ba? Ligtas na akong number 1. Tinanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kapag sinasabi natin na tinanggap, ibig sabihin ay may nagbigay o mayroong nag-alok. At kapag tinanggap ang inialok, doon pa lang natin mapapakinabangan ang halaga o bisa ng ating natanggap. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay inialok para sa lahat upang tanggapin. Kaya nga't pag-uusapan natin ngayon ang pakinabang ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga taong totoong tumanggap nito at sa kanila lamang. Una ay ano nga ba ang ebanghelyo ng kaligtasan? Sa verse 4 ng aklat ng Efeso ay ganito po ang nakasabi at babasahin ko na lang po sa English. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loves us. So, dito po ay makikita natin na ang ating Diyos ay rich, so mayaman sa awa. At meron siyang dakilang pag-ibig, great love. And then makikita po natin dyan na with which He loves us. So, yung salitang love ay makikita po natin dyan kung saan ay kamukha po yan sa verse 4, kamukha po yan ng John 3:16 na kung saan for God so love. Nakita nyo po yung salitang love, yan, yung love, na kung saan ang love ay past tense. Kumbaga, inibig na tayo ng Diyos. Inibig niya na tayo bago pa ang lahat. Kahit sa kabila ng ating mga kasalanan, mga pagsalansang, ay nagbigay pa rin siya ng pag-ibig sa atin. At sabi nga rito, for God, sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya. So meron po siyang ibinigay, meron siyang inialok, at ito yung kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano po yung inialok ng Diyos para sa atin? Ano po yung ibinigay niya? Ito po yung kanyang tanging anak, His only Son. At ang sino mang tumanggap at manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, paano natin ito matatanggap? So, sa verse 5, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So, makikita po natin yan yung made us alive together with Christ. So, paano po ito nangyayari? What is made us alive together with Christ? Yan po ay tinatawag nating believe, repent, and be baptized. So, tingnan po natin. Sa aklat po ng Mark 16:16. Ang sumampalataya, believe, sa English, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. At sa aklat po ng Gawa, chapter 2, 37 to 38, sabi po dito, now
When they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? So ano pong sagot ni Apostol Pedro? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, believe, repent, and be baptized. Yan po yung tinatawag natin sa verse 5 na together with Christ. Together with Christ. Sabi po yun sa verse 5. Sabi po dyan, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So yung made us alive together with Christ na yan po yung believe, repent, and be baptized. Sa mamagitan po ng ganitong gawain, natatanggap natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ito rin po ang tinatawag na pakikipagtipan o pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. At kung kulang ang isa sa mga gawaing ito, believe, repent, and be baptized, mawawalan din ng pakinabang ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buhay pananampalataya. Hindi ang ebanghelyo ng kaligtasan ang nawawalan ng bisa o pakinabang, sapagkat ito nga ang iniaalok ng Diyos para sa atin. Kundi ang nawawalan ng bisa ay yung ating buhay pananampalataya hanggang tuluyang mawalan ito ng halaga sa buhay ng tao kung kulang ng isa sa mga ito. Believe, repent, and be baptized. So ano ang kalakip na biyaya ng together with Christ o yung pag natanggap na ang ebanghelyo ng kaligtasan, nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo? Sa verse 6 ay ganito po ang nakasulat. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Sa English, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So, ano po ang ibig sabihin ng kasama niya o yung with Him? Yung with Him, kasama niya. Kasama, ano po yung ibig sabihin yan? So, kaisa niya tayo sa harapan ng Ama. So, tignan po natin yung with Him. Ganito po. Ano ba yung ginagawa ng Panginoong Hesukristo sa langit? Kasi sabi doon sa verse 6 ay siya ay nandun na sa langit. Sabi dito sa aklat ng Hebreo chapter 13 verse 12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Ama, sa kanan ng Diyos. So, siya pala ay naghandog dun sa kanan ng Diyos. At ito ay handog handog sa kabayaran ng kasalanan para sa lahat ng panahon. At buhat noon sa verse 13 ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway, at buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. So, ang Panginoong Hesukristo ay nandoon, naghihintay na mapasuko ang kanyang mga kaaway hanggang sa kanyang maging tuntungan ng kanyang mga paa. At sa Hebreo chapter 4 verse 14, si Jesus ang pinakapunong pari. So sa English natin po babasahin. Hebreo chapter 4 verse 14.
Jesus, the great high priest. So ano po yan? Yan po yung pinakapunong saserdote ng Diyos. Yan po yung naglilingkod, nag-aalay sa harapan ng Diyos, yung punong saserdote, high priest. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. So, yun po yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nag-alay ng kanyang sarili sa kanan ng Ama upang bayaran ng ating kasalanan, at siya rin yung pinakapunong pari. At ang sabi ng verse 6, kaisa tayo. So, with Him, kaisa tayo ng Panginoong Jesucristo dito sa langit. So, kaisa tayo ng Panginoong Jesucristo para sa sanlibutan. So, ano yung ginagawa naman natin? Yung pinagkaisahan natin na ginagawa natin na kaisang Panginoong Jesucristo dun sa langit. Sa aklat ng Pedro, chapter 2, verse 5, ganito po ang nakasulat. Tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Basahin po natin sa English. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So ano po yan? Ibig sabihin, tayo na nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay nagiging mga saserdote rin ng Diyos. At sa pamamagitan, through Jesus Christ, tayo ay naghahalay ng mga spiritual na mga alay sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakaisa natin sa harapan ng Ama. At ang sabi naman sa Revelation chapter 1, verse 5 hanggang 6, ganito po. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth, to Him who loves us, and has freed us from our sins by His blood. 6. And made us a kingdom, priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So ginawa nga niya tayong mga saserdote ng Diyos doon sa kanan ng Ama. At yamang tayo nasa lupa pa, tayo ang saserdoteng kinatawan ng Panginoong Jesucristo, kinatawan ng Diyos dito sa sanlibutan. So sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na punong saserdote natin sa kanan ng Ama, sa Hebreo chapter 4 verse 14, ay inialay niya sa Ama ang kanyang pagsunod hanggang kamatayan, ang kanyang dugo at katawan bilang kabayaran ng ating mga kasalanan, at kasama na rin ang ating mga pagsunod sa kalooban ng Ama dito sa lupa. Dahil tayo'y nakipagtipan sa Panginoong Jesucristo, tayo dito sa lupa ay saserdoteng kinatawan ng Panginoong Jesucristo sa ikaliligtas ng sanlibutan kung kanilang tatanggapin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. At ang Panginoong Jesucristo naman bilang kaisa natin, siya ang punong saserdote nating lahat bilang kinatawan natin sa harapan ng Ama. Tayo bilang saserdoteng kinatawan ng Diyos dito sa lupa, ang Panginoong Jesucristo bilang punong saserdoteng kinatawan nating lahat na mga nakipag-isa sa Kanya, mga tumanggap ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa harapan ng Ama.
siya ang ating punong saserdote. Kaisa tayo ng Panginoong Hesukristo para sa Ama, kaisa natin ang Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan. So yun po, nagkakaroon tayo ng nagkakaroon tayo ng uniteness sa langit at sa lupa kung natanggap o tinanggap natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Bakit ganito ang gustong ipakita ng Diyos Ama? Sa verse 7 ng aklat ng Efeso, chapter 2, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Upang ipakita ng Diyos sa lahat na ang mga nakipag-isa, mga nakipagtipan, mga tumanggap ng ebanghelyo ng kaligtasan ay mayroong tiyak na biyaya at gantimpala ngayong panahong kasalukuyan hanggang sa pagdating ng mga panahon. Gustong ipakita ng Diyos na ang biyaya natin ngayon na natanggap ay hanggang walang hanggan. Ligtas ka na ba? So ang unang paraan upang matukoy ang sarili na ligtas na ay dapat tinanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ibig sabihin, ang isang tao'y naniwala o sumampalataya, believe, siya ay nagrepent o tinalikuran ng mga kasalanan at siya ay unbibaptized in the name of Jesus Christ. Siya ay nagpabautismo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Iyan ang ginagawa natin upang maipakitang tinanggap natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. So kaibigan, kumusta na? Ligtas na ka na ba? Hanggang sa muli. Sa susunod ay ating tatalakayin ang number 2, kung natanggap ang regalo ng Diyos. Sana ay matanggap natin ng kapayapaan at pagpapalang mula sa Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Amen.